Magandang araw po sa aking mga minamahal na kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Narito na naman po tayong muli para sa sumagot sa ating mga katanungan. Pero bago yan, sa mga hindi pa nag-subscribe, pwede po bang pakiclick muna ang ating subscribe button na makikita natin sa baba. Okay? Para sa mga nanonood ng vlog natin ngayon, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa tanong na, sino ang pipiliin mo? Asawa o anak? Napakagandang katanungan yan. Pag-usapan natin yan. Ito ang aking opinion sa tanong na yan. Alam nyo, napakahirap mamili. Kasi kung asawa ba o anak. No? Siyempre, sa mga especially sa mga kababaihan or sa mga nanay, panigurado ako na ang sasagot nila is ang anak. Kasi bakit? Kasi dugo at laman niya yan. Sabi nga nila, mabilis lang magpalit ng asawa. No? Pero ang anak mo yan eh. Hindi mo mapapalitan. Diba? Ganun po yung ating kalimitan na sagot. Isa pa dyan, ang anak daw ang mag-aalaga sa magulang, no? Pagdating ng panahon. Paano kung pareho nga ang tanong? Paano kung pareho itong anak sakit sa ulo? Diba? Ganon din si asawa, sakit sa ulo. So, sino ang pipiliin mo? Pero alam niyo ating mga mahal na ina ang isasagot dyan ang kanilang mga anak talaga. Panigurado yan. 100%. Pero sa isang banda, mga mahal ko mga kababayan, tingnan natin ang bawat punto, no? Ng talakayang ito. Kasi malalim eh. May nagtanong lang kasi sa akin in person na sino ang pipiliin mo? Asawa o anak? So, ibig sabihin, general, tinatanong in general. So, napakahirap ng mga, alam nyo, para sa akin, opinion lang po ito sa akin. Opinion ko lang. Siyempre, ano yan. Kung ako ang tatanungin sa bagay na yan, ang pipiliin ko asawa. Bakit? Diba? Alam mo kasi, kung natatandaan nyo, nung kinasal kayo, di ba? Sa hirap at ginawa, walang pwedeng maghiwalay, magpahiwalay, no? Pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalay ng sino man. Diba? Yan yung mga nakaano ng pare na inaano. So, walang pwedeng magpahiwalay. Isa pa, ang asawa mo, yan yung katuwang mo eh. No? Yan yung katuwang mo sa lahat ng pagpapalaki mo sa mga anak mo. Siya yung nakita mo na gusto mo dapat ipakita sa kanya na kahit sa hirap at ginawa is nandiyan ka. Hindi ko naman sinasabi na bakit ang asawa anak mo tayo, di ba? O, dito muna tayo sa asawa. Kasi ang reason ko talaga yan sa bagay na yan, anak natin yan, nandito yung anak natin. Pero darating ang panahon na iiwan ka rin nila. Kasi bakit? Hihilingin nila sa'yo na magkakaroon talaga yan ng sariling pamilya. Sariling pamilya na kung saan gagawa rin sila ng kanilang pamilya. Kahit gaano pa karami ang anak mo, sinasabi ko sa'yo. Kahit gaano pa yung karami, darating ang panahon, kayo pa rin dalawa ang matitira. Kasi ang mga yan, mag-aasawa. Magkakaroon ng sariling pamilya. Kaya nga, di ba? Kung meron kang mga, kapatid na 10, sabihin natin, 30 pa yan. Magkakapatid na yan, mag-aasawa yan, maasawa nila iba-ibang lugar. Kaya napupunta yan kung saan lugar. Paano kung ibang bansa pa? Sino maiiwan? Nanay mo? Tatay mo?
Di ba? Ano lang to? Opinion lang. Kung titignan natin mabuti, para sa akin, pipiliin yung asawa. Bakit? Kasi nga, kayo pa rin yung maiiwan. No? Kayo pa rin yung magsamba na uli. Wala talaga, kasi lahat ng mga yan, iiwan kayo. Di ba? Nakukuha yung point ko. Sa akin, opinion ko lang naman. Kasi maraming magagalit dyan na mga bakit? Ano ko yan anak ko yan ikaw, pwede kitang palitan kahit ilang pang asawa. Yeah. Kahit ilang pang asawa kaya kitang palitan. Pero anak ko, hindi ko yan. Ito lamang, siyempre, kung matino at mabait yung asawa mo, paglaban mo. Pero tandaan nyo, na naaprubahan na sa Senado, sa batas natin, ang legal na paghiwalay, no? Kaya nasa yan. Kasi baka mamaya sakit nga ng ulo yung asawa, di ba? Bakit ka magtitiro? Ba't mo papipiliin, di ba? Magpalit ka lang ako para sa akin. Suggest ko, pili mo anak mo, di ba? Meron dyan, di ba? Dahil nananakit yung asawa, sobrang kinalakihan ng mga anak. Ang pananakit nila ng tatay sa nanay nila, hanggang sa napuno na siguro yung anak nila. Pinatay niya yung tatay, sinaksak. Ganun ang nangyayari kasi nga, wala namang kwentang asawa eh. Ito lamang sa mabubuti asawa lamang, no? Bayo. Mamaya sabihin mo sabi ko asawa piligid. Di ba? Kasi magsama sa hirap na depende sa asawa. Baka mamaya sakit pa ng ulo yan mas mabuti lang mag-solo ka na lang. Di ba? Sigurado yung anak kahit may asawa yan, babalikan ka niya, baka kulang ka pa ng katulong yan. Pero meron talaga mga anak na nagmamahal sa magulang. Na talagang aalagaan nila pagdating ng panahon. Sa mga anak na mapagmahal sa mga kanilang mga magulang, saludo ako sa inyo. May nakikita ako dyan na talagang nung wala ng kalakasan, ay talagang nandyan sila. Parang binabalik talaga nila. So saludo ako. Pag biyayaan kayo na maayos na buhay sa mga anak na nagaruga sa kanilang mga mahal na magulang. So, di ba? Ito naman po ang aking opinion lang, no? Ito naman po ang aking suggestion. Ang suggestion ko kasi, kung ito nga ay maganda o maayos na asawa, ay may karapatan ka ba ipaglaban? Pero kung ito'y sakit sa ulo, tanggalin mo yan sa buhay mo. Diba? Ngayon, talagang doon tayo sa anak natin. Pero siyempre, sabi nga nila, kung talagang yan waran na asawa o talagang mabait na asawa, ipaglaban. So, hanggat sa abot ng mga kaya. So, yun lamang po aking opinion at suggestion. So, mga gustong magpaabot ng katanungan or magtanong, mag-comment lamang po kayo sa ibaba. Sigurado sasagutin ko yan. Basta kaya sa abot ng aking makakaya. Hanggang dito na lang, Robert agad. Tandaan, pag may tanong, sagot agad. Marami pong salamat sa ating mga minamahal na kababayan. Ingat po lagi.